Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Tag-ulan season na naman and magiging lush na naman ang mga tanim na halaman and bougainvillea natin. And ngayong tag-ulan ay ang sarap magtanim dahil mas nabubuhay ang mga tanim na gulay, prutas at kahit na yung ibang mga ornamental plants. Pero alam nyo ba na ang tag-ulan ay isa din sa dahilan kung bakit nasisira ang ating mga tanim na bougainvillea? Kaya naman for today's episode ay ating pag-uusapan ang dala at epekto ng tag-ulan sa ating mga halamang bougainvillea. Kaya naman tara, samahan nyo akong talakayin ang bougainvillea at ng ulan. Here with me is my model bougainvillea and she is stunning sa ganda, lush at ang lusog niya. And siya lang naman si Golden Sakura. Siya ay top grafted sa exotic na rootstock and isa siya sa mga bougainvillea plants ko na na-feature ko sa Golden and Variegated Leaves na episode. And gumanda siya lalo nung nag-umpisa ang tag-ulan. Mas dumami ang kanyang mga dahon, mas nagkaroon ng saya at nalinisan yung mga dahon niya from the dust. Yan ang nagagawa ng tag-ulan sa mga halaman. May hatid na saya at galak sa kanila. And why nga ba gustong-gusto ng mga halaman ang tubig ulan? And based sa research ko kay Google, plants prefer rainwater because it's typically free of salts, minerals, and chemical compounds in tap water. So walang mga halong something na pwedeng maging harmful sa kanila. And pansin nyo guys, if yung gamit nating pandilig ay yung nasa faucet or nawasa, nagkakaroon ng water residue dahil considered sila as hard water na pwedeng mag-build up sa roots, soil, and even sa dahon. Secondly, ang tubig ulan kasi is a naturally soft and rainwater can cleanse dust, pollutants, and minerals deposit sa mga dahon para sa mas maganda at mas efficient na mag-photosynthesize. And photosynthesis is the process kung saan ang halaman ay kinoconvert niya yung sunlight energy to chemical energy in the form of glucose gamit ang carbon dioxide and water. And that glucose ay siya namang gagamitin ng halaman para sa kanyang growth and health. Rainwater also contains nitrates, a form of nitrogen that plants readily absorb, promoting healthy growth and vibrant foliage. Kaya pala ganun na lang ang ganda nila dahil sa nitrogen content. If you remember guys, yung fertilizer na nilalagay ko after trimming, which is urea 46 na rich in nitrogen content, kaya ganun na lang yung ganda nila after nilalagyan nun. Now I know. And additionally, rainwater is slightly acidic, which helps release essential micronutrients in the soil like zinc, magnesium, and iron. And iron is important to maintain yung green color sa dahon ng mga halaman. And lastly, yung tubig ulan is a natural nitrogen na present sa kanya na pwedeng makapagbigay ng natural fertilization para sa pagkabuwang health and growth niya. So, ayon ang nabibigay ng tubig ulan sa mga halaman natin and sa ating mga bougainvillea. At bago tayo magpatuloy and habang tinatalakay natin ang benefits ng tubig ulan sa ating mga bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pag-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea health and care. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And now naman ay ating pag-uusapan ang disadvantages ng tubig ulan sa ating mga bougainvillea, especially sa sobrang ulan.
Sa sobrang labis na pag-uulan, ang nangyayari sa ating mga bougainvillea ay nangingitim ang mga dahon nila, particularly yung malapit sa pinakatalbos. And yung iba ay nalalanta na lang yung mga dahon dahil nagkakaroon na ng mga sakit tulad na lamang ng pagkakaroon ng kulay orange sa mga sanga nila. Ito ay sinyales na infected na yung part ng bougainvillea na yon. Tulad na lamang nitong dalawang bugis ko na si Hatro Mandawi and Golden Sakura. Ang daming mga sanga na bigla na lang nalanta at nagkaroon ng kulay orange na kulay dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dito sa amin. Guys, alam nyo ba kung ano yung kulay orange na yun? And let me know kung ano ang tawag doon. At dahil nalanta at nagkaroon na ng orange na kulay, ang gagawin ko ay tinatanggal ko na lang ang mga ito and nag-a-adjust ako ng pagkat sa kanila. Kinakat ko ng malayo sa patay na sanga para maiwasan na maiwan at magkahawa pa ito. Yung pagkat ay huwag yung eksakto sa orange na part or yung nalantang part. Medyo ilayo nyo ng konti. Tapos after nyong matanggal, huwag nyo munang mababasa yung part na yon ng kahit na anong mang water. Antayin nyo munang mag-dry out ito. And this way, para maiwasan natin na bumalik at mabulok yung mga pinagputulang sanga. And mas okay na yung sure tayo kesa makahawa at bumalik yung mga orange na part na yon. And itong nakikita nyo ngayon is yung lanta na sa bougainvillea ko ay mild pa lang. Ang mga ito kasi may na-experience ako before na sobrang lala kasi as in nakalbo yung bougainvillea ko na iyon. And yung worst ay pati yung mga sanga niya ay nahawa and eventually namatay. Yan ang nagagawa ng sobrang ulan. At para naman maiwasan ang ganitong case, better na isilong nyo muna yung mga bugis nyo if nakikita nyong sunod-sunod ang tag-ulan ng mga ilang araw. Mas okay na yung mga sure tayong hindi mabababad yung mga bugis natin at saka pag tag-ulan naman yung sunlight ay madalang naman lumabas ng matagal. And another problem pag tag-ulan is yung rotting. Tulad sa ugat, sa dahon at sa mismong trunk and branches. Common problem ito guys pag tag-ulan kasi hindi natutuyo yung lupa agad-agad sa mga bougainvillea natin. E nagkakaroon ng fungi na siyang nagkukos ng pagkabulok. Again, better na ilagay muna natin ang bugis natin sa shaded area and saka na lang natin ilabas once humupo na yung labis na pag-uulan. And yung ginagawa ng iba ay talagang pinapagawa nila ng bubong yung mga tanim na bougainvillea nila para sa open area, lalo na kung ito ay pangbenta. And sayang naman kung masisira lang ng ulan and malugi pa, diba? And investment mo na din yung pagpapagawa ng silong or bubong or area for the bougainvillea. Itong nakikita nyo ngayon ay si Greenleaf Hatro Mandawi ko and sobrang naka-recover na siya from stress during transport sa kanya. Sobrang dami ng kanyang mga dahon and branches. And now medyo natamaan siya ng matinding ulan dito sa amin kasi ang dami ding mga sanga nasira at aking natanggal. And this one kasi ay exposed sa ulan and hindi agad na ilagay sa lilim kaya siya nagkaganyan. Kaya dapat talaga na mailagay sila sa area na safe at hindi sila palaging nababasa. Siguro sa next episode naman natin ang ibabahagi ko ay kung ano yung dapat gawin or dapat ilagay or i-apply sa mga bougainvillea natin ngayong tag-ulan. And dapat bang maglagay din ng fertilizer kahit tag-ulan? Yan ay ilan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na topics kaya abangan nyo yun guys. But for now, happy gardening muna!
So, ayun lang guys for today's episode. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!